Noong February 9, 2001 ay may natagpuang bangkay yung mga pulis sa isang kuweba. Ito ay sa may Miura, Kanagawa sa Japan. Ang nakakadiri dito yung bangkay na yon ay chinap-chap ng 10 bahagi na nakabalot sa 10 ding plastic. Yung ulo pa nito ay nakabukod at nakabalot sa semento. Napag-alaman ng mga pulis na yung bangkay na yon ay si Lucy Blackman na 8 buwan na nung na-report itong nawawala. Sa sobrang pagkabulok ng katawan nito ay hindi na malaman kung anong kinamatay niya. Pero isa lang ito sa mga karumal-dumal na krimen na nangyari sa Japan. At nahuli naman yung gumawa na si Joji Obara na nasintensya ang habang buhay na pagkakakulong. Ang nakakalungkot lang, ilang taon pa lang ang lumilipas ay may nangyari na naman na ganitong uri ng krimen. Ang bansang Japan ngayon ay isa sa mga tinuturing na isa sa mga pinakaligtas na bansang puntahan ng mga turista. Pangsyam ito sa mga may pinakamababang crime rate sa buong mundo. Naunahan pa nito yung Switzerland, Canada, Germany at Netherlands. Pero gaya ng alam natin, hindi porkit mababa ang crime rate ay wala ng krimen. Ang nakakatakot lang dito sa bansang Japan, yung mga krimen na nangyayari dito ay siya pang mga pinakamalala at siya ring pinakamatunog sa mga balita. Ang laman ng video na to ay ang krimen na nangyari noong 2007 pero umingay lang yung kwento noong 2009 nung nahuli na yung kriminal dahil kaya pala hindi ito mahuli-huli ay inoperahan nito yung sarili niyang muka para hindi siya makilala ng mga pulis. At kung mahilig ka sa mga ganitong uri ng content, mga horror, mystery, mga solve at unsolved cases, ay ilike mo na tong video na to and don't forget to subscribe. Simulan na natin ang kwento. Noong 2006 ay gumraduate ng college si Lindsay Hawker sa University of Leeds sa England. Balak sana nung magulang niyang pag-aralin pa siya kung meron pa siyang kurso na gustong kunin. Pero may naisip si Lindsay na gusto niyang subukan at gawin sa buhay niya. Ito ay maging teacher at magturo ng English sa bansang Japan. Medyo malayo to sa bansa nila kaya sabi ng mga magulang niya kung yun talaga yung gusto niyang gawin ay papayagan siya. Basta't araw-araw siya mag-a-update sa kanila tungkol sa araw-araw niya rin namang pamumuhay para masiguradong ligtas siya at para updated din sila sa mga nangyayari sa kanya. At nung parehong taon, noong October 2006 ay nagsimula na nga siya magturo sa Koiwa School na parte ng Nova Teaching Company sa Tokyo. Hindi naman siya mag-isa dito, meron siyang 2 kasamang babae na teacher at galing din sa England at nagdesisyon sila na magsama-sama na lang sa isang apartment para mas makatipid sila ng gastos. At sa Koiwa School na nga ay nakilala si Lindsay dahil sa galing at sipag nito magturo sa mga estudyante niya. Nire-respeto siya dito maging ng mga kapitbahay niya dahil sa gandang loob nito. Sa kabila ng malayo si Lindsay sa mga pamilya niya, sa mga kaibigan at boyfriend niya, ay araw-araw naman sila nagkakausap at nagkakamustahan gamit ang email at Skype na siyang pangunahing ginagamit nila noon. Ang isa sa tumatak kay Lindsay noon nung pinaalalahanan siya ng ate niya na palagi siya mag-iingat kung sino nakakasama at nakakausap niya. Dahil yung mga taon na to ay sikat pa rin yung kwento ng babaeng galing din sa England na nagpunta sa Japan at nagtrabaho ito sa isang bar. At bigla na lang itong nawala nung taong 2000 at natagpuan yung katawan nito nung sumunod na taon sa isang kuweba at nakalibing ito sa ilalim ng bathtub. Pinagputol-putol yung katawan nito sa 10 piraso at yung ulo ay sinemento para hindi ito makilala. Medyo nakakatakot na paalala ito galing sa ate ni Lindsay pero ang sabi nito ay naninigurado lang siya para lalo itong mag-ingat. Hanggang sa isang araw, pauwi na si Lindsay noon galing sa trabaho. Nandun na siya kung saan nakaparada yung bike niya na siyang ginagamit niya pagpasok at pag-uwi. May lumapit sa kanyang isang lalaki at nagsabi ito na isa daw siya sa estudyante niya. Hindi naman agad naniwala si Lindsay dahil yung lalaki na to ay medyo may katandaan na at hindi mukhang estudyante. Kaya't inayos niya na yung bike niya at nagsimula magbike pa uwi. Pero yung lalaki na to ay hindi tumigil, nagsimula itong tumakbo at sinabayan siya sa pagbabike ng patakbo lang. At nagsasabi ito na hindi nga siya estudyante pero gusto niya siyang kunin bilang teacher. Gusto nitong kunin si Lindsay na personal teacher para daw turuan siya mag-English. Inoperan si Lindsay nito ng napakalaking halaga pero hindi talaga siya pumapayag. At ang nakakatakot dito, makalipas ang ilang beses na pagtanggi ni Lindsay, ay patuloy lang siyang sinusundan nito sa pagbabike niya. Kaya't nagmadali na siyang magbike hanggang sa nakarating siya sa apartment building nila. At pagdating niya dito sa kilabot ni Lindsay, nakita niya yung lalaki na to na sumusunod pa rin sa kanya ng patakbo. Maaaring maraming mayamot kay Lindsay dahil hinayaan lang nito na malaman ng lalaking sumusunod sa kanya kung saan siya nakatira. Tandaan natin na nangyari to noong 2007 at iba pa mag-isip yung mga tao nito. Ang nasa isip lang siguro ni Lindsay ay makauwi siya kaagad na para kung may gawin man tong lalaki makakahingi siya ng tulong sa mga kasama niya. At hanggang sa nakarating na nga si Lindsay sa pintuan ng apartment nila ay patuloy at sumunod pa rin itong lalaki.
Dito ay patuloy niya pa rin pinipilit si Lindsay na pumayag na dahil kailangan niya daw na magtuturo sa kanya mag-English at nag-offer ito ng mas malaki pang halaga na doon ay nagsimula na magpaisip si Lindsay. Pero ang sabi niya dito sa lalaki ay pag-iisipan niya. Bago umalis ng lalaki, nanghingi muna ng tubig dahil nauuhaw daw siya sa pagsunod sa kanya. Siguro si Lindsay ay komportable na dahil nandun na siya sa apartment building nila kung saan naroon yung dalawa niyang kasama ay hinayaan niyang pumasok tong lalaki sa apartment na kung saan binigyan niya to ng tubig. Nagulat yung dalawang babaeng ka-roommate ni Lindsay dahil may kasama itong lalaki at dito binanggit niya nanghihingi lang to ng tubig at kinukuha siya nito na personal teacher at nag-offer nga ito ng malaking halaga. Sinabihan niya tong lalaki bago umalis na pag-iisipan niya na kung papayag ba siya dahil meron nga siyang full-time na trabaho sa isang eskwelahan. Nakrepihan si Lindsay sa lalaki na to dahil bago ito umalis ay nag-iwan ito ng papel sa kanya kung saan nakadrawing yung mukha niya, yung mukha ni Lindsay at nakasulat dito yung impormasyon ng lalaki, pangalan, contact number, pati email address nito. At yung pangalan ng lalaki na yon ay Tatsuya Ichihashi. Dito ay pinag-isipan ni Lindsay kung kukunin niya ba yon dahil medyo malaki yung offer na binigay sa kanya. Bukod dito, part-time lang naman at magagamit niya to dahil nag-iipon din siya at may balak sila ng boyfriend niya na pagkatapos ng school year na yon ay magta-travel sila sa iba't ibang bansa. Pagkatapos ay babalik na siya sa England para kumuha ng master's degree. Kinuwento niya to sa pamilya niya, sa boyfriend niya, na meron nga daw lalaking sumunod sa kanya hanggang dun sa apartment niya at kinukuha siya nitong teacher. Kinukonsidera niyang kunin yung offer na yon para makaipon din. At ang sabi naman sa kanya ng mga to pati ng mga kaibigan niya, okay lang naman dahil malaki yung may tutulong sa kanya nito pero iset nila yung English lesson na yon sa pampublikong lugar. Gaya na lamang ng mga coffee shops. So kinontak niya to si Ichihashi, sinendan niya ng email na kung pwede sa coffee shop niya to tuturuan. Pumayag naman to kaagad. Pagkatapos ay humingi naman ng approval si Lindsay sa Nova School na kung pwede ba siyang kumuha ng part-time job na pinayagan din naman siya nito basta't hindi ito makakasagabal sa pagtatrabaho niya sa kanila. At makalipas na nga ang ilang araw, so nung March 20, 2007, yun yung araw na sinundan ni Ichihashi si Lindsay sa apartment niya. Makalipas ang 4 na araw nung March 24 ay napagdesisyonan na nga nila magkita sa isang coffee shop para sa English lesson na yon. May CCTV sa coffee shop na yon. Dito ay nakita si Lindsay at si Ichihashi na magkasama at mukhang naging okay naman yung pagtuturo niya dito. Pero matapos ng pag-aaral nila, ang sabi ni Ichihashi ay yung wallet niya daw ay naiwan niya sa apartment niya. Kung okay lang daw, hindi niya naman kailangan pumasok doon sa apartment niya, mag-taxi lang sila papunta dito at doon na siya magbabayad. Nakakagulat naman, pumayag si Lindsay. Sumakay na nga sila ng taxi papunta sa apartment ni Tatsuya. Bumaba si Tatsuya pati si Lindsay at nagsabi pa to si Lindsay doon sa taxi driver na wag muna umalis dahil babalik din daw siya kaagad, may kukunin lang siya. Para sa kanya na lang din daw siya sumakay pa uwi. Nagantay itong taxi driver pero makalipas ang 7 minuto nung hindi pa lumalabas si Lindsay ay umalis na rin siya kaagad. At yung taxi driver na yon ay yung taong huling nakakita kay Lindsay bago nito sapitin yung kalunos-lunos na sinapit niya sa kamay ni Tatsuya Ichihashi. Si Tatsuya ay 28 years old nung nagkita sila ni Lindsay. Wala siyang trabaho at umaasa lang sa tulong ng mga magulang niya. Yung tatay niya ay isang professional na doktor at yung mama niya naman ay isang professional dentist na silang sumusustento sa kanya sa araw-araw niyang pamumuhay. Si Tatsuya ay may criminal record sa mga pulis na robbery at sexual assault pero hindi siya nakulong sa mga to dahil yung tatay niya nga na doktor o brain surgeon ay nagbayad na lang ito ng 1 million yen para sa mga naperwisyo ni Ichihashi. At dahil dito ay hindi na nga nila ito kinasuhan. Nakapagtapos naman ng pag-aaral itong si Tatsuya pero dahil siguro sa mayaman naman sila at malaki ang sahod ng mga magulang niya ay hindi na siya naghanap ng trabaho. Si Tatsuya ay nakatira sa isang apartment sa Ichikawa, sa Chiba, Japan. Kilala siya bilang tahimik at palaging mag-isa at mahilig itong pumunta sa gym. Nung kinagabihan ng March 24, araw na pumunta si Lindsay sa apartment ni Tatsuya, ay napansin ito ng mga roommate niya na hindi pa pala ito umuwi. Hanggang sa naghating gabi na ay wala pa rin itong pasabi, tinawag na nila ito sa mga pulis. Pero matapos nilang ibigay yung edad nito ni Lindsay, sabi ng mga pulis bakit itinatawag ka agad? Wala pa naman palang 2 araw itong nawawala. Baka may pinuntahan lang, nakipag-date, o kaya naman nag-relax kung saan. Palipasin muna yung ilang araw, sabay sila tumawag ulit. At hanggang sa lumipas na nga yung ilang araw, lumipas yung March 25, Linggo, at hanggang dumating na nga nung March 26 nung Lunes, ay nireport ng Nova Company na hindi nakapasok itong si Lindsay sa klase na dapat niyang pasukan.
hanggang sa nakarating na nga ito sa mga ka-roommate niya at nireport na nila to sa mga pulis. Dito ay binigay ng dalawang ka-roommate ni Lindsay yung papel na iniwan ni Tatsuya dun sa apartment na siyang may impormasyon nito. Mag-aalas 6 ng gabi nung March 26 ay dumating yung dalawang pulis sa apartment ni Tatsuya. Hindi naman sila pinayagan ng management ng building na pumunta at katukin yung apartment nito nang hindi nalalaman nung nakatira dito. At dahil wala ngang ebidensya yung mga pulis na si Tatsuya yung dahilan kaya nawawala si Lindsay, ay wala rin silang magawa. Hanggang sa nalaman na nga ng mga kasamahan nila sa police station na si Tatsuya pala ay may criminal record ng sexual assault. Naisip nila na baka panibago na naman niya tong biktima. Kaya't nagpadala pa sila ng 7 pang pulis. Hanggang nung alas 7 na nung gabi, 9 na pulis na nagbabantay dun sa apartment building. Hinihintay na lang nilang lumabas itong si Tatsuya. Hanggang sa lumipas pa ang 2 oras, ay nakita na nga nilang itong lumabas ng apartment. Nung papalapit na sila dito ay tumakbo ito at sa kabila ng 9 na pulis yung nakapaligid dun sa building, ay nagawa pa rin makatakas ni Tatsuya. Yung ilan sa mga pulis na to ay pumasok sa apartment niya. Dito ay nakakita sila ng mga gamit ng babaeng nakakalat sa apartment. Pero ang isa sa mga pinagtataka nila ay nakita nila yung bathtub ng apartment na yon ay nasa balcony na. Dito ay chinek nila yung bathtub na yon kung saan nila natagpuan yung kalunos-lunos na sinapit ni Lindsay. Yung bathtub ay punong-puno ng buhangin at lupa at nakalibing sa ilalim nito yung bangkay ni Lindsay. Nakatakip yung bibig nito gamit ang tela at plastic. Nakahubot-hubad. Nangangamoy na yung katawan nito, punong-puno ng sugat yung katawan at kalbo na rin yung ulo dahil ginupit ito ni Tatsuya. May mga chemical din yung lupa at buhangin na ginamit ni Tatsuya na mukhang balak nitong bulukin yung katawan ni Lindsay sa bathtub na yon. Nabalita ito sa buong Japan maging sa mga kalapit na bansa, lalong-lalo na sa England. Pumunta na rin yung pamilya ni Lindsay sa Japan pero lumipas na ang ilang araw ay wala pa rin nagiging balita kung saan na kaya nagpunta si Tatsuya. Yung bangkay ni Lindsay ay biniyahe papuntang England kung saan siya binurol at nilibing. Buong bansa nila ay nakikiramay sa kalunos-lunos na sinapit ni Lindsay Hawker. Kasabay naman ito yung pressure sa mga pulis sa Japan na hanapin yung kriminal. Lumipas na ang ilang buwan ay wala pa rin nagiging balita. Ang spekulasyon ng mga pulis at ng media ay nagpakamatay ito. Pero isang araw ay nakareceive yung tatay ni Ichihashi pero pagkatapos niyang sagutin yung tawag ay namatay din agad na pinaniniwalaan nila na si Tatsuya ito. Kaya naman yung spekulasyon na nagpakamatay ito ay nawala. Hanggang sa lumipas na ang isang taon ay wala pa rin nagiging balita kung saan ito nagpunta. Basta't bigla na lang itong nawala na parang bula. Hanggang noong 2008 ay nakareceive ng tip yung mga pulis na may nakakita daw kay Tatsuya sa Red Light District. Isa itong lugar kung saan maraming restaurants, nightclubs, hotel. Ito ay sa Shinjuku, Tokyo, Japan. Pero makalipas ang ilang buwan na paghahanap ay hindi naman nila ito nakita. Ang inisip naman ng mga pulis baka nagpapanggap itong ibang tao o babae kaya't nag-release pa sila ng mga picture na pwedeng maging itsura ni Tatsuya. At nung sumunod na taon, noong January 2009, ay may article na nilabas galing sa Japan Today na si Tatsuya Ichihashi daw ay bumiyahe na papuntang Pilipinas at dito na naninirahan. Pero dahil wala ding sapat na ebidensya ay hindi ito pinansin ng mga pulis. Ang kaso na to ay ang isa sa mga pinakamalalaking manhunt sa bansang Japan na ang pabuya nito mula 1 million yen ay tinaas nila ng 10 million yen kung sino man makapagtuturo kung nasaan si Tatsuya na magdudulot sa pagkakahuli dito. Mula nito ay maraming mga tip ang nakuha ang mga pulis. Isa dito ang Osaka Construction Company na may empleyado daw sila ditong kamuka ni Tatsuya. May isa pang cosmetic surgery clinic sa Nagoya na tumawag sa mga pulis na meron daw silang pasyente dito na ang daming gustong ipabago sa muka at kamukha daw ito ni Tatsuya. Noong November 4, 2009 ay nirelease nila yung picture ng pasyente ng clinic na yon na hanggang noong November 10, 2009 ay may nareceive ulit na tawag yung mga pulis na may nakakita daw kay Tatsuya sa Osaka at pasakay ito ng barko papuntang Okinawa. Agad naman pumunta yung mga pulis dito at nahuli nila yung lalaking sinasabing kamuka ni Tatsuya. Pero hindi ito umaamin sa krimen na ibinibintang sa kanya hanggang sa tinakot na siyang ipapatong sa kanya ang death penalty. At dito ay inamin niya na kung ano talaga yun nangyari. Nung March 24, balak niya lang daw talagang gahasain at pagsamantalahan itong si Lindsay. Hindi ito pumapasok sa apartment niya, nagantay lang ito sa labas ng pintuan at sinabi niya dito na kukunin niya lang yung perang pambayad sa kanya. Pagbukas ni Tatsuya ng pinto ay sinuntok niya daw si Lindsay at pinilit niya itong papasukin sa apartment niya. Lumalaban daw ito at sigaw ng sigaw kaya't napilitan siya itong sakalin hanggang sa hindi na ito gumagalaw. Dito ay ginahasa niya si Lindsay at doon niya lang napagtanto na wala na pala itong buhay. At dahil hindi niya nga alam yung gagawin niya ay kinuha niya nga yung bathtub, nilagay niya yung katawan nito, tinabunan niya to ng buhangin at lupa dahil hindi niya na daw alam yung gagawin niya.
kung saan ito natagpuan ng mga pulis. Kaya din daw siya nakapagtago sa mga pulis ay palipat-lipat daw siya ng lugar. Minsan pa ay napunta siya sa islang tinatawag na Oha, kung saan siya nagtago dito sa isa sa mga World War II bunker, kaya't hindi rin siya nakikita ng mga pulis. At nagtrabaho din siya sa Osaka Construction Company sa loob ng 14 na buwan na siyang ginagamit niya pang gasto sa araw-araw niyang buhay. Hindi siya nakilala ng mga katrabaho niya bilang Tatsuya dahil ginupit niya yung ilang parte ng bibig niya. Nagtanggal din siya ng nunal, binago niya itsura ng ilong niya, at dahil nahihirapan na siya tong gawin ay pumunta na siya sa klinik kung saan niya pinatapos yung mga ginagawa niya sa mukha niya. At yung klinik na nga na yun, yung nag-report sa mga pulis, na kung saan na nga ito humantong sa pagkakahuli sa kanya. Yung trial kay Tatsuya ay umabot hanggang 2011. Hinihiling ng pamilya ni Lindsay na ipatong kay Tatsuya yung pinakamataas na sentensya sa Japan, yung death penalty. Pero hindi ito napagbigyan ng bansang Japan dahil hindi sila nagpapato ng death penalty kung isa lang ang biktima ng pumatay. Kaya naman nasintensyahan na lang siya ng habang buhay na pagkakakulong. At hanggang ngayon ay nakakulong pa rin siya sa Nagano Prison. Ito yung itsura ni Tatsuya noong 2007 nung ginawa niya yung krimen. At ito naman yung itsura niya noong 2009, mahigit 2 taon matapos niyang gawin yung krimen. Kitang-kita nyo yung layo ng itsura niya sa 2 picture. Ang nakakalungkot lang dito ay iilan pa lang to sa mga karumal-dumal na krimen na nangyari sa bansang Japan na siya namang sisikapin kong ikwento sa inyo. At dito na nga natatapos yung kwento na to. Thank you for watching guys. Mag-comment na lang kayo kung ano masasabi nyo dito at magkita-kita na lang tayo sa susunod na kwento.